Sa Minisaya pa, bot-bot. Bot-bot nimo. Si Tambalos-los, taga-Tacloban ko dito sa distrito niya sa Congress Manila dito. Kinsay taga-Tacloban ka rin? Ay lang mo ha? Dito pa mo ng Romualdez. Ngayon, babalik na naman ang eleksyon, naalala na naman nila. Tapos, meron daw silang 20 pesos per kilo na bigas sa Visayas. Tinatanong ko, unang-una, bakit ngayon lang? Bakit ngayon nyo lang yan ginawa? 2022 pa. Yan, pinaasa sa mga tao. Pangalawa, bakit sa Visayas lang? Hindi ba kailangan ng Baseco ng 20 pesos na kilo na bigas? Sinasabi nila, crab mentality daw. Sinasabi ng Department of Agriculture, ano ba sinabi niya? Hindi ko na binasa. Sabi niya, nabasa ko lang, mataas ang respeto ko sa kanya. Malaki ang respeto ko sa kanya, sa akin daw. Ako wala akong respeto sa kanya. Dahil merong picture ang intelligence group. May picture siya na nag-iinuman, may cocaine sa harap niya. Tanong nyo, sa mga sundalo at sa pulis na nasa intelligence, hingiin ninyo ang picture na yan. Kaya wala sa kanila ang may karapatan na magsabi na hindi tama ang ginagawa ko sa pagtatanong kung bakit ngayon lang ang 20 pesos na kilo ng bigas. Pinapaasa na naman ang taong bayan. Yan ang problema natin, di ba? Naaliw lang tayo, magaling magsalita. Automatic na, in-endorse ni Inday Sara, pasaylo Automatic na. Pangalawang pagkakamali nating mga Pilipino kapag pumipili tayo ng kandidato, ng leader natin. Kapag galing sa pamilya ng mga politiko, malaking pamilya ng politiko, ay automatic ang boto natin. Tama. Hindi dahil Duterte yan na nakatayo sa harap ninyo, ay automatic ang boto ninyo. Tinatanong ninyo dapat, ano ba ang abilidad at kapasidad ng taong ito? Narinig ko kanina, ang ating Yorme nagsabi, nag-utang siya para sa mga proyekto. Noong ako ay mayor ng Davao City, ang ginawa ko naman ay nagbayad ako ng utang. Ginawa kong debt-free ang Davao City. Pero sinasabi ko sa inyo, hindi mali ang mangutang. Ang mali ay kapag hindi ka nagbayad ng utang. Pero kapag nagbabayad ka ng utang mo, walang mali doon. Kasi kinakailangan talaga ng mga local government units ang panghihiram ng pera para maibigay sa taong bayan ang tamang serbisyo tulad ng hospital na nakikita ninyo dito sa Baseco ngayon.
Kaya hindi dahil politiko na pamilya yan, hindi dapat automatic ang boto. Pangatlo, na pagkakamali natin na mga botante ay ang pangatlong pagkakamali. Ang susunod na pagpapasalamat ay mula po sa pamilya namin, ang pamilya Duterte. Napakalaki ng utang na loob namin sa inyo, aming mga kababayan, sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating bayan. Naku, kaayo ang amuang utang nga kabubuton kaninyong tanan. Sa higayon nga gihatag ninyo kanamo nga makaserbisyo sa ato ang nasod. Daghang salamat mga kaigsuunan namo. Alam nyo, marami sa ating mga problema ngayon na nakikita natin sa ating lipunan. Korupsyon, droga, pang-aabuso, krimen, ay dahil sa ugali nating mga Pilipino kung paano tayo bumoto at pumili ng isang leader. Merong tatlong bagay na paulit-ulit nating ginagawa na mali sa ating mga halalan. Maraming nagtatanong sa akin, Inday Sara, ano pa bang matulong namin sa iyo? Dahil naaawa kami sa iyo. Wala na po kayong matulong sa akin. Dahil ginawa na po ninyo akong Vice President. Yan po ang pinaka-tulong ninyo sa akin. Ang kailangan natin gawin at ang kailangan ninyo tulungan ay ang ating bayan. At magagawa ninyo yan sa darating na halalan. Ang unang pagkakamali na ginagawa nating mga Pilipino. Kapag sino yung natatawa tayo, naaaliw tayo, sumasayaw at kumakanta, yun ang naaalala natin pag-upo natin doon sa presinto, sa polling precinct natin. Sila yung naaalala natin. Hindi na natin tinatanong, itong tao ba na ito, nung tumayo siya noon, ay ibinigay niya ang pangako niya. Noong itong tao ba na ito, noong nangangampanya siya, nanliligaw siya sa akin, marami siyang pangako na sinabi niyang gagawin niya, ay ibinigay ba niya sa bayan? Ang isang halimbawa dito ay ang pangako na 20 pesos per kilo na bigas. Pinupuna ko dahil sila naman yung nag-announce na meron silang 20 pesos per kilo na bigas sa Visayas ngayon. Ang sinasabi ko, pangako yan noong eleksyon noong 2022. Kinalimutan ng 3 taon at ngayon